Your hopes and fears, this is more on hopes, guys. This is more on brand new beginnings. Pag nalampasan nyo, kasi nga, di ba, nakaka-recover na kayo? Nandun kayo sa stage na nagre-recover kayo. So, dahil bumabangon na kayo, guys, and nag-iiba na yung pananaw nyo sa buhay, pumapasok na itong mga bagong opportunity. So, may mga bagong opportunity na magdadala sa inyo ng pag-asa. This is more on kaperahan, guys. So, pwedeng bagong pagkakakitaan, bagong trabaho, bagong negosyo, bagong investment, whatever, bagong source of income, guys. Hello guys, hello Pisces, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is Story Mo Ba To? Ito isang timeless reading mga kapixie para sa Pisces, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. Sa reading na to guys, titingnan natin where you are right now, mga potential and challenges nyo, what you need to focus on, your past, present, and future energy mga kapixie, mga suggested approach, and yung potential future ng story ko. So, shuffle ko tong cards guys, hanapin natin yung energy ng Pisces. Ito guys. So, Pisces, kayo ay na-represent ng King of Cups sa ating spread. Pwedeng positive, pwedeng negative, pwedeng mag-resonate, pwedeng hindi, mga kapixie. Comment down below kung naka-resonate kayo and kung ano yung message na naka-resonate sa inyo, take that message. So, where you are right now, mga kapixie, nandun kaya sa state ng pagre-recover, no? For some of you, ibig sabihin nasa recovery stage kayo, sinusubukan yung bumangon ulit, mga kapixie, mula sa mga pagkakadapa nyo sa buhay. Probably nagkaroon kayo ng mga challenges or mga pagsubok or mga problema, mga kapixie, pero pilit pa rin kayong bumabangon kahit na may mga problema kayo na pinagdadaanan. And ganun naman talaga dapat yun guys, no? Kapag nadapa tayo, di ba? Parang yung mga babies nga guys, di ba? Pagka nung time na bago-bago pa lang sila natututong maglakad, di ba? Pag nadadapa, tayo lang ulit mga kapixie. Pwedeng umiyak, okay lang yon kapag nasaktan, di ba? Pero ang importante is wag kayong mag-give up guys. So for some of you, nandun kayo sa stage na you're trying to stand up again, mga kapixie. Mga potential and challenges, this is more on potential guys, kasi natuto kayo no? Kaya kayo bumabangon ulit guys, kasi natuto na kayo dun sa mga past mistakes nyo, natuto kayo dun sa mga pagkakamali nyo, natuto kayo dun sa mga challenges nyo. So mas naging wise na kayo, mas naging smart na kayo, mas naging matalino na kayo, mas nag-mature na kayo. And yun talaga yung purpose guys ng mga pagsubok, no? Kasi yun yung pamamaraan talaga ni universe para turuan tayo ng leksyon, lahat tayo. Sa school, di ba nung nag-aaral tayo, binibigay muna ni teacher yung mga lessons bago tayo mag-exam, bago tayo mag-test, bago subukin kung may natutunan ba tayo. Sa totoong buhay, baliktad. Exam muna, test muna, yung pagsubok muna yung ibibigay ni universe para ma-realize mo kung ano yung lesson, di ba? So, ganun yun, mga kapixie. Okay? So, maganda naman yan kasi natututo kayo guys. Okay? What you need to focus on is progress lang guys, no? Nandun nga kayo sa stage ng pag-recover. So, unti-unti lang yan. Ang importante is nakabangon na kayo and kumbaga parang small steps, baby steps towards success, towards, alam niyo yun, parang okay, nakabangon na ako, nakatayo na ulit ako. So, unti-unti lang mga kapixie. Ang importante is, sabi ko nga guys, wag mag-give up, wag susuko, no? And i-appreciate nyo, yan, pasensya na guys, i-appreciate nyo lahat ng magagandang blessings, lahat ng pagpapala na dumadating sa inyo mga kapixie, kasi the more na na-appreciate nyo mga maliliit na bagay, the more na bibigyan kayo ng malalaking success, malalaking tagumpay, malalaking blessings ni universe. Okay? So, yun yung i-focus nyo. In your recent past, mga kapixie, yan. Sorry guys. In your recent past, no, parang meron kayong mga pag-hold back. Parang hino-hold back mo yung sarili mo. Ibig sabihin parang nangingimi, no? Yun yung ibig sabihin na nag-hold back. Nangingimi ka. Pwedeng
may reservations, hindi nyo alam yung gagawin nyo, hindi kayo sigurado, kaya nangingimi kayo. So, it's both negative and positive, depende sa perception nyo mga kapiksi. Kasi para sa akin, okay lang naman na mangimi para lang safe, di ba? Pero minsan kapag too much na nangimi ka na, alam nyo ba ibig sabihin ng nangimi, guys? Ako lang yata yun. Parang yun nga yung nagdududa, nag-hold back, no? Kasi minsan pag nag-hold back ka, maganda yun kasi hindi ka nagpapadalos-dalos. So may iwasan mo yung mga scam, yung mga maling desisyon. Pero minsan pag over na yung pangingimi mo, over na yung pag-hold back mo, hindi ka naman nagkakaroon ng progress, no? So it's both negative and positive. Dapat tamang balance lang, mga kapiksi. Kailangan alam mo kung kailan ka mag-stop and kailangan mo kung kailan ka mag-go. Okay? And eto guys, your greatest strength is your focus on your manifestations. Okay? So yun yung fino-focus mo. And guys, grabe. Yun naman talaga dapat. Kung ano yung gusto nating i-manifest, mga kapiksi, dapat yun talaga yung fino-focus ng attention natin para makuha natin yung mga desires natin, makuha natin yung mga gusto natin sa buhay, guys. Okay? So, very, very nice yan for you. Ayan, strength. Your greatest strength. In the near future, guys, talagang mas malakas kayo, mas matibay kayo, mas natuto na kayo, mas nag-mature na kayo. Sabi ko nga sa inyo, guys, yung mga pagsubok, palaging blessings yan, mga kapiksi. Kasi win-win yan palagi. Ibig sabihin, panalo kayo, never kayong matatalo kahit na may mga pagsubok. Kasi ikaw yung lalakas dyan, diba? Comment down below if naintindihan nyo ako. Mga kapiksi natin dyan na talagang sobrang sinubok ng buhay. Yung mga nakaka-survive pa hanggang ngayon. Yung mga patuloy na lumalaban, diba? Comment down below, diba? May mga times na hindi na kayo umiiyak. Bakit? Kasi immune na kayo Immune na tayo. Wala na sa atin yun. Diba? Parang, ay, nako, I've been through wars, tatawanan ko na lang yan. So, yun yung maganda, especially guys, sa atin, kasama ako doon, na mga lumaki talaga sa hirap, diba? Yung puro kadramahan ng buhay yung naranasan ng maliliit, diba? Paglaki natin, diba? Sobrang naging aral sa atin yan, naging leksyon sa atin yan, kaya talaga tayo nagsikap, diba? So, pabor naman sa atin kasi talagang gumaganda yung takbo ng buhay natin, di ba? So comment down below guys if naka-resonate kayo, if naka-relate kayo dyan. Ito guys, yung mga suggested approach, umiwas kayo sa toxicities, kasi yung mga, tsaka iwasan yung ma-trigger guys sa mga toxic na tao, toxic na bagay, toxic na sitwasyon, sa mga stress, kasi hindi naman natin makokontrol yung mga nasa paligid natin. Ang makokontrol lang natin is how we perceive things, how we react, paano tayo nagre-react, paano natin tinitingnan yung mga bagay-bagay, anong meaning yung nilalagay natin sa mga bagay-bagay na nangyayari sa ating buhay, diba? So, yun yung makokontrol natin. Pero yung mga tao sa paligid natin, yung mga sitwasyon, hindi natin makokontrol yan, mga kapiksi, especially yung mga negatron nagkalat yan yung mga negatron sa paligid, hayaan lang natin sila. Ang importante is wag tayo magpa-impluwensya sa kanila and wag tayong makisama sa kanila, okay? Kasi kapag ikaw ay pumatol, you're already one of them. So wag niyong papatulan, wag niyong i-allow kahit 1% lang ng negativity sa buhay ng mga kapiksi, okay? What you need to know, simplihan nyo lang guys, gaangan nyo lang yung pagdadala ng buhay, wag masyado maging emo, diba? Always be grateful sa mga blessings, na nararanasan nyo, and appreciate natin guys, lahat ng maliliit, kahit gaano kaliit yan, kahit gaano kalaki yung meron tayo, palagi tayo magpasalamat mga kapiksi. Your hopes and fears, this is more on hopes guys, this is more on brand new beginnings. Pag nalampasan nyo, kasi nga diba nakaka-recover na kayo, nandun kayo sa stage na nagre-recover kayo. So, dahil bumabangon na kayo guys, and nag-iiba na yung pananaw nyo sa buhay, pumapasok na itong mga bagong opportunity. So, may mga bagong opportunity na magdadala sa inyo ng pag-asa. This is more on kaperahan guys. So, pwedeng bagong pagkakakitaan, bagong trabaho, bagong negosyo, bagong investment, whatever, bagong source of income, ganyan. Pero ito yung magbibigay sa inyo ng bagong pag-asa mga kapiksi. So, ito guys, i-mind yan, mind, recovery,
prosperity, mine bagong pag-asa, bagong opportunity, mine small wins, yan. So, i-mine nyo yan lahat, guys, sa comment section kasi deserve nyo lahat yan. And, yung potential future, guys, no, papaangat, dadating ka dun sa stage na, babangon ka na, kasi ngayon bumabangon ka na, di ba? Pag-iisipan mo naman kung paano mo paaangatin yung buhay mo. So, in the future, yung potential future mo, guys, hindi lang pagbangon, kundi pag-angat din ng buhay yung isa sa alang-alang mo. Okay? So, napaka-positive, napakaganda, Pisces, na nag-aantay sa inyo kahit na nagkaroon tayo ng mga pagsubok, no? Very positive pa rin. So, comment down below, Pisces, if feeling nyo, story nyo ba yan? Yung mga pinapamind-mind ko sa inyo, guys, i-mind nyo na. So, tingnan natin yung additional na message for you. Shuffle ko to, guys. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mo ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa lapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course, guys, yung promo natin for August, magbibigay ako ng free 3-in-1 pampaswerte sa subliminal, so pampaswerte sa buhay, sa pera at sa pag-ibig, worth 1,500, guys, yung freebie na yan. So, avail nyo na, sobrang ganda mga kapiksi. And meron din tayong bagong course, paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship para mawala yung mga kabit, mga jowa nyo, guys. 30% discount naman yan until August 31, so i-avail nyo na, guys. So, ito yung additional message. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina, guys. Protection, no? Call back your power, cut the cords, soul retrieval. So, kung mapapansin nyo yung mga image nila, di ba nakaganon sila, naka-X, nakaganyan. So, pinaprotektahan nila yung sarili nila against negative energies. And ito yung sinasabi ko sa inyo kanina, guys, no? Iwasan nyo yung mga toxic, protektahan nyo yung sarili nyo sa mga toxic, sa mga negatron. Guys, i-filter nyo, wag nyong hayaan kahit 1% lang ng kanigahan. wag talaga, guys, no? Kasi magtutuloy-tuloy yan. So, kailangan palagi lang positive. Wag kayong matrigger sa mga kanigahan. Kapag ka pumapalal kayo, guys, sa mga negatron, you're giving your power to them, okay? So, wag ganun, mga kapiksi. Take your power back. You're in control. Kailangan positive lang. Protektahan nyo yung sarili nyo laban sa mga negative energies, sa mga negative na tao, negative na sitwasyon, toxic, para hindi kayo mapahamak, guys. Okay? So, napakaganda ng reading nyo, Pisces, no? Comment down below if naka-resonate kayo. And, guys, ito yung ating mga pampaswerte, subliminals. Pakinggan nyo, guys, super ganda. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe and click here to join our membership program. Thank you for liking, sharing, and subscribing, and see you again next time. I love you all, guys. Have a nice day. Bye-bye.